bet million ko, no, sabihin mo, mula sa Hungary para lamang mag-New Year dito po sa Pilipinas. Ano po? At mga sa mga kaibigan, si Brother Turner at kanyang wife. Salamat po sa inyo. Ako hindi po makita pa sa book of 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. At ngayong umaga, sapagat ito po yung unang linggo ng bagong taong 2026, ay ito po magagit ng mensahe no, paano po natin gugulin itong bagong taon ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Colossians, okay, 2 Corinthians chapter 9. At mamaya po tayo tuwa ng Colossians chapter 1. Okay, 2 Corinthians chapter 9. At kung kayo pinarya na, ay sabay-sabay natin kung masahin ng verse number 2. 2 Corinthians chapter 9 and verse number 2. Alright, nandiyan po kayo? Ready? Basta for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you, to the of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Sa Bible ko, kinuhin ko kayong zeal. For your zeal had provoked very many. Okay, now, kung meron man tayo na kailangan itong New Year na ito ay walang dapat ito, kundi po itong zeal for God. A new zeal for God for the new year. Now, also in the book of Colossians chapter 4 and verse 13, ay makikita niyo muli itong salita nito. Colossians 4:13. Alright, nandiyan na kayo? Verse 13, tayo muli. Ready? Basa, for I bear him record that he had a great one, zeal for you. And them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Okay? A zeal for you. Now, the word zeal, sa Tagalog ay sikasi. And sikasi, zeal. Okay? Now, in English, zeal means enthusiasm for something. Tandaan mo ka? Okay, ano yung zeal? Enthusiasm for what? Something. Okay? Alam siya. Masigla siya dun sa bagay na yun. Alright? The word zeal also a burning interest. Nag-aalab na ano? Ano yun? Nag-aalab na matakas? Interest sa isang hangarin or layunin or paniniwala. Okay? A burning interest. Okay? Matinding hangarin. Nag-aalab. Okay? Now, the word zeal also means what? Ano sunod? Strong what? Strong dedication. Dito yun? A strong dedication. Merong tao na masyado siyang dedicated sa kanyang health. No? Kaya nag-schedule siya ng jogging. Kaya kahit umuulan, nag-jogging siya. Kasi meron siya? Dedikasyon. Burning dedication. Pag nakaligtaan niya, kahit tanghaling tapat, jogging pa rin siya. Okay? Kahit nagkakasakit siya. Okay? You see? Okay, you see, you don't zeal. Alright? And that, naman yung kasi, no? Everyone has a zeal for something. Bawat tao ay meron siyang tinatawag na burning interest or goal sa maraming bagay. Ang iba, masyado yung kanyang zeal pagdating sa motor. Ginagasto sa inyo para lang mabwisit yung mga tao pagka-New Year. Hindi ba? Kaya kahit nag-aapoy yung mga nakakaasal yung mga yun eh. Pero sa kanya, wala siyang pakailan. Bakit? Kasi meron siya what? Zeal sa kalokohan.
Hindi ba? Nagkakangurutan yung magulang. Tapos pag nahuli ng pulis, pipitin lang sa harapan niya. You see? Is everyone has a zeal for something. Alright, yung iba, nakakita ko yung mga namamulekta siya ng mga parang maliliit na mga mani-manika na mukhang tiyanak. Kita mo yun, ang mamahal mo, iniipon niya. Hindi naman niya magkamit sapagat matanda na siya. Hindi ba? Pero kahit ako, hindi magalang ng ako. Kasi iniipon niya yun eh. Lalo yata niya, kapag siya inilibig, sasama sa libingan. Nakakatagal ka nun? Ang mahal nun, namumulekta. Okay? This is easy. So everyone has a zeal for something. Okay? Ang iba, for pleasure. Ang iba, travel. Okay, getting money. Zeal for work. Kahit wala siyang tayo talagang gusto niya natin. Work ng work. Alright? But others would have a zeal for the Lord. Yun ang kailangan natin pare-pareho. Zeal for what? Lakas? Zeal for the Lord. Alright? Kaya yun ang ating pag-usapan yung a new zeal for God, for the New Year. Alright? Kasi our church need a new what? Lakas? Zeal. Sapagkat maraming Kristiyano, they lost their zeal. Alright? Wala na yung zeal nila. Wala na yung zeal nila. Na dati-rate, maliroon sila. Nakikinig ka sa akin? Amen? Kailangan natin para especially ito kung ating mga soul winner, mga church, mga manggagawa ng Panginoon. Okay? Pag nawala na yung zeal for God, maaaring gagawa ka, pero wala na yung puso mo doon. Maaaring dumagano ko sa church, pero routine na lang. Kaya ang nangyayari, minsan, kapag ipinagpapalit mo na ang Panginoon sa mga ibang mga bagay, konting gawain, konting imbitasyon, iniiwan mo yung gawain ng Lord. Bakit wala na yung zeal for God na dati meron ka? A Christian or a church without a zeal will do little or nothing for God. Kaya nga, in Revelation 3, verse number kayo, a Christian or a church without what? Kung walang zeal, will what? Walang gaanong ma-accomplish sa Panginoon itong taon na ito. Kaya sabi ko, di ba, our church need a what? Lakas? New zeal. In Revelation 3, verse number 19, makita mo, yun ang hinahanap ng Diyos. Alright? Doon sa church ng Laodicea. Kasi wala na yung zeal nila. Lahat ng ginagawa na bilang obligasyon. Kaya para bang routine na lamang. Pero wala na yung zeal. Alright? In Revelation 3, verse number 19, tinan niyo po. Yung sinabi ng Lord sa kanila, 3:19. Hindi na kaya? Verse number 19, pakalakas niya. As many as I love, I rebuke. And what? Chasten. Now, ano yung kanyang advice? Be zealous. Therefore, and what? Repent. Ito mo, inuutos ng Lord. Kayo maging masikasig. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Amen? Kayo maging masikasig. Ibalik nyo yung inyong strong dedication. Ibalik nyo yung inyong burning lakas, interest. Okay, ano ba? Be enthusiastic for the Lord. Alright? Now, kaya nga, ibig ko yung kaibigin ko ito ilang mga area in which we need to get a new zeal for God. Okay, kasi sabi ko kanina, without a new zeal in our Christian life, we will become stagnant. Alam niyo ba yun? Simba lang ng simba? Ang mga member naging caretaker na lang ng peace fund, hindi na fishers of man. Nakikinig ka sa akin?
Start na. Alright? Okay? Nag-maintain na lang. No, hindi ko gusto mangyari sa Calvary na ang ating membership ay maintain na lang. No, 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 no. We need a new zeal for that. Hindi ko manatili sa ating puso para yung malasakit, pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Datnan tayo na tayo gumagawa ang ating pamuhay, ang ating church ay well-pleasing to God. Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng iba, ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. A new zeal for God. Lord, help me make it just. Aking ihatid ang salita mo pong ito ayon sa iyong kalooban o kagustuhan. Ako po'y gamitin mo lamang at mag-isibing tagapagharid mo ng iyong salita. Hinihilin ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Number one, na kailangan ang music ay para sa ating, number one, sa ating sariling mga tahanan. Alright? We need a new zeal for the home. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Amen? Sapagkat ang Calvary Bible Office ay binubuo ng mga pamilya. E paano mag-isa? Kung walang zeal sa family, tatalihin mo yan hanggang sa church. Are you with me? Anong halaga ng revival, ng challenges na matanggap mo nito? Pero wala naman kayong sikasip o pag-ibig at saya sa ligtas ng iyong sariling tahanan. Are you with? A new zeal for what? For the home. In Psalms 127 verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kasi isang tahanan, ang Diyos ang siyang nagpapatibay, nagpapatatag. Amen? Gumigit na sa itong tahanan. Alright? A new zeal for the home. Ano yun? Maraming tahanan na they have become merely a place to sleep and eat. Nakikinig ka sa akin? Hindi maganda yun. Na yung bahay mo ay lugar lamang na doon ka natutulog, ka kumakain din, alis ka na. O sa pagtan, nakikinig ka sa akin? Ito, may tsura, maraming bahay na yun. Wala na yung naglalaro sila, wala na yung tawanan, wala na yung mga nagbubuno-buno, wala na yung pag-uusap. Nakikinig ka? Sapagkat meron silang kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Nakikinig ka sa akin? Nasa isang tahanan, minsan gabi-gabi na lamang halos nakikita-kita. Pero may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, kanya-kanyang sulong. Ano ibig sabihin? Nung kanya-kanyang sulong. Ano ibig sabihin? Kanya-kanyang sulong, ano ibig sabihin? Anong ginagawa ng bawat isa? Ang ginagawa ng tatay, anong ginagawa ng nanay? Anong ginagawa ng 5 anak? Nasaan sila? Ito mo. Abang-bangan yun. Ipadali. Nakita mo. Ito mo. Eh, sakit yung ina. Naka-video, ginawa siya, umiiyak sa amin, naka-video siya. Ito talagang crazy world. It's crazy. This morning, what is your home like? Ito ba'y parang hotel lang? Ito ba'y parang restaurant lang? Pagkatulog, kain, alis? We need a new zeal for the home. Let me remind yourself, a father is the leader of the home. Ano ang tatay? Ikaw yung leader. Okay? Babantay mo yung spiritual life ng iyong mag-anak. Paliwanag ba? Every Sunday, ikaw yung unang gigising. Ikaw yung unang maghahanda. Ikaw yung magsabi, lalakad na tayo. Hindi ikaw pa yung hinihilang, bumangon ka na dyan. Juan, tama. Nakikinig ka sa akin? Magtatanong ka ba, bakit? Abay, Sunday. Ba't ako tatanong? May ikaw ng pastor.
kayo piniglingkuran ng mga magulang nyo sa kabilang ibayo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ikaw ang leader. And then nanay, ikaw ang what? Keeper. Ikaw yung keeper. Ikaw yung heart ng tahanan. Di ba? Ikaw yung heart. Yung katog na atmosphere ng tahanan nasa iyo. Ikaw yung puso ng pamilya. Alright? And natuloy yung mga anak, kayo yung blessing ng pamilya. Kayo yung pagkapala. Nung dumating kayo, blessing kayo. Huwag kayong blessing. Huwag kayong matigas ang ulo. Huwag kayong palasagot sa mga magulang. Maliwanag ba? Amen. Alright? Ipakita nyo na mabuting Kristiyano kayo, totoong Kristiyano kayo, hindi sa labas, kundi doon mismo sa loob ng tahanan, doon mapakita na talagang mabuting Kristiyano ka. Magandang totoo ka, maging sa mga magulang mo. Are you with me? Kayo yung happiness ng pamilya. God Christian, we need a new zeal for the home. Ang Diyos ay interesado. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong tahanan. Don't forget that. Amen? Kasama kayo sa plano ng Diyos. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine what? And thine house. A new zeal for the home. Kaya nga, tumayo ka bilang leader, tatay. At then forget nanay, ikaw ang puso ng pamilya, at mga anak kayo yung blessing, kayo yung happiness nila. Amen? Blessing yung pamilya. Maliwanag ba? Maliwanag saya. Salamat sa Diyos sa tahanan, pamilyang meron tayo. Amen? Amen? Nakatulong ba natin? Pag magulang ka, pag tatay ka, nanay ka na, hindi mo nahanap yung sarili mo lang na masaya ka. Diba? Hindi na. Hindi ko nahanap na nag-enjoy ba ako sa maghapon, nag-enjoy ba si nanay, hindi na. Hindi nag-enjoy ba yung buong pamilya. Amen. Alam niyo naman siguro, para alam niyo yung gagawin sa akin. Ano ang paborito mong pagkain? Diba? American food. Ano gusto mo? America. Pero madalas, pag gumala ako kayo ng mag-anak, nasa Korean restaurant ako. Dati gusto mo yan? Oo, sarap nito. Dati, inag-enjoy ko. Nag-enjoy ako. Ito, Korean pagkain. Lahat ng pinapin, lasang kimchi, pare-pare. Pero yung nakikita, hindi ko nahanap yung nasiyahan ako, kundi nasiyahan yung pamilya. Puro Koreano yung mga yun eh. And use it for the home. Sa Bible, mas higit na binigyan pansin ang tatay kaysa nanay. Bakit? Sapagat sila yung leader. Amen? Unang nilang ng Diyos si Adam bago pa si Eva. Amen? Kaya nga, yes, God has given the Father. At nakikita mga tatay, especially kayo mga batang tatay, ha? Listen carefully. Okay? God has given the Father the authority to discipline and instruct the children in the Lord. Don't forget that. Sabi ng isang magaling na pastor, listen to me, it is a fool who says, I do not tell my children what to believe. Okay? Sabi niya, kamamangan to, because if you do not teach them, someone else will teach them. Kaya, kayo ang
unang magtuturo sa kanila. Alright? At wag nang maging katwiran na hindi ko dapat ituro, sabihin sa kanila, sa mga bahala na sila, hindi. Pag hindi ka magtuturo, iba magtuturo dyan. Sino magtuturo dyan? Yung mga drug addict. Sino pa? Yung LGBT demons crowd. Kaya babakla yung mga yan. Alam niyo? Okay? Sila magtuturo. Alright? Kaya nga sabi ng pastor, in the name of God, you ought to command something. Turuan mong gumana. Amen? Turuan mong sumunod. Turuan mo kung ano yung tamang kakainin. Hindi sila ang pagkapasya ko ng kakanin nila. A spirit-filled father is instructed to raise his children in the Lord. Uli ba? A spirit-filled father is instructed to raise his children in the Lord. Okay? Kaya nga kung hindi ka i-led, spirit-led, sino mag-led sa'yo? Finally, the father is to be led by God. In return, he lead his children in the ways of God. Okay pa? The father is to be what? Led by what? Led by the Lord, not by the crowd. Ha? Hindi ng kanilang barkada, kundi ng Lord. Di ba alam niyo? Hindi ng Facebook, kundi ng lakas ng Lord. Alright? In return, He will lead this what? Yung kanyang mga anak sa mga daan ng Panginoon. Alright? Kaya nga kita mo in Ephesians 6:4, and you fathers, kayong mga ama, and Ephesians 6:4, and you fathers, tamas, provoke not your children, saan? To wrath, but bring them up in the nurture and what? Ito mo, aral at utos ng Panginoon. Hindi pagalit. Okay? Hindi ka mag-uutos, hindi ka magkabasabad, galit ka lang. Hindi. Alright? Kundi sa aral at turo ng Panginoon. We need a new zeal in the home. And secondly, for the Bible. For the Bible. Alright? Ano yung pangalawa? Pangalawas? We need a new zeal for the Bible. Now, how many of you read your Bible every day? Sige nga. Ilan sa inyo ang nagbabasa ng Biblia araw-araw? Ilan? Okay? Yung bang Sunday school, priority ninyo? Ha? Or take it or leave it? Hindi dapat. Alright? Okay. Ang Sunday school, ito yung ating teaching ministry. At ngayon, ito yung ating preaching ministry naman. Alright? Kaya kasi Sunday school din, merong participation, merong interaction. Inibigyan ko ng time para magsalita. Alright? Kaya nagtag-tag kayo. You see, we need a new seal for the Bible. Okay? In Joshua chapter 1 and verse number 8, makikita niyo, okay? Joshua gained self-confidence and courage through the Bible. Doon siya kumuha ng confidence, doon siya kumuha ng tapang na tatag. Doon siya kumuha ng encouragement sa Word of God. Kaya nga sabihin, Joshua chapter 1 verse number 13 po. Joshua 1:8. It's because we need a new zeal for the Word of God. Joshua 1:8. Alright, nandiyan na po kayo? Nandiyan na kayo? Sa likod, gitna, harap, ready pa sa this one. Oh, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Sa Tagalog, ganyan?
Ang aklat na ito, ano yung aklat na binabanggit? The Bible ay huwag man lamang mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayin araw at gabi upang iwag masunod na gawin ang ayon sa lahat ng kasulat dito. Sapagat kung magkaganoon, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkaganoon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ito niyo po yan. Amen? Kaya nga, ano yung pangalawa na kailangan natin ng interest at burning desire at dedication? Ano yun? The Bible. A new zeal for the Word of God. Amen? Wala kayo masabi ko lagi, huwag kayong yung dialog na quiet time with God, vital yun. Mahalaga yun sa buhay ng bawat isa atin. Huwag kang mawawalan ng quiet time with God. Mahalaga, bawat araw, meron kang alam, sabi ko? Ano yung quiet time with God? Ha? Ano yung quiet time with God? Ano yung quiet time with God? A time to talk, to pray, and to read God's Word. Okay. Many fail the Christian life because they ignore the Word of God. Totoo yan. Napakarami Kristiyano, they fail their Christian life. Nawawala, bumabagsak because they ignore the Word of God. Huwag mo itong nagawin, huwag mo itong maliwanag ka? Amen? Romans 10:17, faith cometh, lakas, by hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay nagbumula sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Alright? Ano pinapakita? The Bible is the source of our strength. Ito yung kadluan, pinagbumula ng tatag at lakas ng ating pananampalataya upang tayo'y makapamuhay ng ayon sa Diyos araw-araw. Amen? A new zeal for the Bible. A new zeal for the home. Amen, Christian? Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? Kaya nga, every sin committed is because some Bible principles are not obeyed. Okay? Pakibasa nga, yung yellow. Every sin committed is because of what? May mga panuntunan sa Biblia na hindi sinunod. Alright? Kaya napakahalaga na ang Bible ay magsilbing mag-ilaw, tanglaw mo sa iyong buhay. Amen? Amen? Kung kayo ay nasa 119, hindi niyo po, 97 and 98. Hindi niyo po. May mga churches na may mga membro tumadala, walang dalang Bible. Wala na. No? Okay, sapagat na lahat ay, bakit pa magdadala ng Bible nakalagay naman sa screen? Kaya hindi ko nilagay lahat sa screen para may dala ng Bible. At pinagbubuglat ko talaga kayo. Alright? 119 and 97. Andiyan kayo? Alright. Ano sabi ni David? Oh, how love I thy law. It is my what? It is my meditation all the day. Kita mo? Oh, gaanong inibig ko ang iyong gagawin at siyang pinagbubulay-bulay ko sa buong araw. Nakita mo yan? Also, verse number 99. Ready? Ready? I have more what? I have more understanding than all my teachers, for their testimonies are my meditation. Kita mo? Si David,
hindi lamang niya minimeditate yung Bible, no, para lamang siya merong personal na inspiration. Hindi. Bagkus ito po'y binubulay-bulay niya sa kanyang sapagat ambit, kabukit, no, ito po ay siyang talagang ilaw, tanglaw mo, takinig ba sa akin? Okay? Upang makita mo upang ipakita sa iyo at makita mo where to go and where not to go. Takinig ba ako? Nung sinabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet, at sunod? Ano sabihin? Ito pinakapakita that the Bible will show us where to go and where not to go. Ano pa? What to say and what not to say. Di ba kami? And how to make a decision. Di ba kami? Kaya sabi ko di ba? Every sin committed is because some Bible principles are not obeyed. Kaya yes, we need a new zeal for God. Okay? A new zeal for God. A burning interest. Ano kasi? A strong dedication. Ano pa? Enthusiasm. Mahalaga yun. Tinutulong ko sa inyo dito. Na kung meron man kayong naging resolution, itong year, dapat kasama dito yung mabasa mo yung Bible mo sa buong taon. Nabasa mo lahat. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ako dahil kung binabasa, araw-araw, Psalms, Proverbs, binabalik-balikan ko yun. Kailangan ko, kailangan mo. We should let God's Word shape us and allow it to be the authority ng ating buhay. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi kung sino-sino paniniwalaan mo, dito ako maniwala. Amen, guys, ha? Sa Word of God. Alright? A new zeal for the home, a new zeal for the Bible, and secondly, we need a new zeal for faithfulness for God's house. A new zeal for faithfulness for what? O sa bahay ng Panginoon. Ha? Amen, Christian? Amen? Di ba dito sa naman? A zeal for God's house is a sign of genuine salvation. Pakibasa ka na malakas? Ha? Yung burning interest. Ha? Alright? Ano ba yung sinabi ko? Strong dedication. Burning interest. Ha? Okay? Enthusiasm. Zeal. Okay? Sa church is a sign of what? Is a sign of what? Genuine salvation. Okay? Naniniwala ko. Naniniwala ba kayo ba? Oo. Bakit? Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a what? He is a new creature. A new creature. All things are passed. Behold, all things are what? Are become new. Become what? New creature. There is a new food. The Bible. New air to breathe. What? The prayer. And then, new teacher. New comfort is in the Holy Spirit. Maliwanag ba? Ano sumunod? A new place to go every Sunday. Saan? Sa church. New creature. Okay. Dapat sa to say minsan, dahil sa depresyon ko na, so tumaglakat ka na ba lang, nagiging para bang pamilyar ka na, nagiging routinary na lang, tulong mo. Nakikinig kayo, nagiging routine na lang. Wala na, pasat nakadalo ka na lang. Eh, minsan, konting imbitasyon, konting malilit na bagay, nawawala ka. Natalis ako bakit kailangan natin yung new zeal for the house of God. Amen? A new zeal for the house of God. Alright? Huh?
kapag ang isang tao ay talagang tunay kong naligtas. Di ba? Kapag ang isang tao ay talagang totoong naligtas na saved, mahal niya ang Panginoon at mahal niya ang church ng Panginoon. Natural sa kanya ang mag-church. Okay? They don't, hindi mo kailangan pakiusapan siyang mag-church. Mag-church siya. Maliwanag na? Going to church is a pleasure sa tunay na anak ng Diyos. Pleasure sa kanya ang church. Psalms 26 verse number 8. I'll read 26 and number 8. Alright, nakakala po ninyo? Alright. Basahin muna sa King James, Lord, Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thy honor dwelleth. Sa screen. Okay, sa Tagalog tayo, Panginoon, aking iniibig ang iyong tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kalawalhatian. Tumutukoy yan sa house of God, sa bahay ng Panginoon. Yes, we need a new zeal for the house of God. Alright? Okay. Huwag kang mawala. Amen? Huwag mong ipapalit ang church sa ibang mga bagay-bagay. Kahit pa yan yung reunion. Pagkatapos mag-church, kakamag na ng reunion. Amen? Church should be, dito ilagay nyo sa harap ng Bible. Church should be your excuse for missing everything else. Pakalakas na? Church should be what? For what? For missing everything else. Hindi yung, kaya ba't ka wala sa church? Baka maubusan ako eh. Kaya na, bakit tayo eh? Baka mamaya eh. Ulon lang ng labot yung abutan. Marami. Amen yun siya. Okay. Next Sunday, Lord's Supper natin. Siyempre, sa gabi. Amen? Pagkatapos natin Lord's Supper, okay, the next Sunday, Lord's Supper naman sa Anghelios. Alright? Ngayon, naman ang isip ko lagi, yung ating 31st anniversary. Okay, naghahanap ako ng malaking lugar. Okay? Pagdating ng Villa Wilson, pagdating ng Lumban. Diba? Ano ba? Okay, abot tayo ng lumabang din 300. Kaya, ano kung okay kung may tinuro sa akin si Brother Don Tunic, tinignan ko eh. Ayun, mas malaki yung culture na. Saan kaya may malaking lugar? Yung kay Sabungan Diyos sa may isang pa, hindi ginagamit yun. Bakit ba't bibili sa atin? Bili natin. Amen? We need a new zeal for faithfulness for God's house. Amen? Amen? Makita mo, nung nakaraang taon pa, naging matapat ako. Naging mabunga pa ako. Naging asip pa ako ng kapatid. Alam mo kung nangyayari. Amen? Magkaroon ka ng goal na this year naman ay magkaroon ka ng burning interest, strong dedication sa church ng Panginoon. We need a new zeal for the church, the house of God. In Hebrews chapter 10, 25 to 27,
Madalas, ang binabasa mo lang yung 25, hindi mo dinadiretso, makikita mo, no, yes, nagbigay ang Diyos ng admonition na forsaking the assembling of ourselves together. At huwag nyo nang gayahin yung ugali ng iba, but exhorting one another. Amen, listen? Lalo higit na mamalas yung malapit na ang Panginoon. Kita mo? Nagbigay siya ng admonition, nagbigay siya ng command. And then, tapos ibinigay yung 26 and 27. Ano ang command sa 25? Ano ang command sa 25? Pakalakas? Na forsake you what? Oh, that's ending. Yung pagtulansya, huwag mong kakaligtaan. Ano bang biyan? Huwag nyo nang gayahin yung iba. Alright? Kung di pa ko siya mag-aralan kayo. Now, notice number 26. Now, sa 25, nag-utos siya. Diba? Okay, nagbigay siya. Sa 26, nagbigay siya ng what? Warning. For if we sin what? Willful. Ano yung willfully? Intentional. Ano yung willfully? Intentional. Sinasadya. Okay? For if we sin willfully, after that we have received what? The knowledge of the truth. Kita mo? Ano yung knowledge of the truth? Yung 25. Ano yung knowledge of the truth? Ano yung knowledge of the truth? Yung sa 25. Ano yung 25? Not forsaking. Okay? Oh, ngayon, but if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin, or a certain faithful, looking for what? Looking for what? Lakas! The of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Right? Of how much sorrow punishment suppose shall he be taught worthy. Nakinig po? Oh. Anong pinag-uusapan sa 27? Yung consequence. Anong pinag-uusapan sa 27? Yung consequence, yung ibubunga kapag sinuway mo yung 25. Ano naman ako sa atin? Hindi maliit na bagay na pawalang halaga mo. Matapos kang matuto ng marami na tungkol sa kahalagahan ng church. Tapos kasaway mo siya. Iyon dito ng willfully kasi alam mo na eh. Paliwanag ba? Ano yung willfully? Intentional. Sinasadya mo ng pagkakasala samantalang natuto ka na. Diba? We need a new zeal for faithfulness for God's house. Amen, Mister? Amen? Number 4, a new zeal for preaching. A new zeal for preaching. 1 Corinthians 1:21. 1 Corinthians 1:21. Nandiyan na po kayo? Ready? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, for it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Verse 18, ready? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is what? Is what? The power of God. Ano yung power of God? Preaching. Ano mean? The Bible preaching. Yes, we need a new zeal for Bible preaching. Amen? Amen, Krishna? Ano ba? Calvary, do you love preaching? Okay. Preaching ignites the soul. Look at preaching ignites the soul. God uses preaching to correct broken lives.
At ayusin yung ating buhay. Kaya nga in 2 Timothy chapter 4, verse number 2, 2 Timothy 4, number 2, tinayin po yung admonition ni Pablo kay Timothy, na pastor. At kay Timothy, preach the word. Hindi sabing please, okay, hindi sabing magbigay ka Timothy ng lecture, kundi mo ba, preach the word. Be instant, in season, and out of season. Ano sumunod? Sa preaching, anong dapat meron? Reprove, rebuke, ano pa? Exhort with all long-suffering and doctrine. In your preaching, Timothy, reprove. Ano pa? Rebuke. In your preaching, ano pa? Timothy, exhort. Nakikinig kayo? Amen? Listen, Christian, idagdag kita, the pastor was not called only to preach about blessings. Hindi laging blessing. Hindi tayo charismatic. Hindi tayo CCM. Hindi tayo victory in Christ. The pastor was not called only to preach about blessings, but also to reprove. Ano sumunod? Rebuke. Ano sumunod? Exhort. Maliwanag ba? Pinipinin. Pastor, basta yung preaching, sumuway ka. Mag-correct ka. Alright? Pagalitan mo kung kinakailangan. Nakinig kayo sa akin. Yun po yun. Hindi ko gusto kasi yun ang command eh. Maliwanag ba? Kaya pag dumating yung time na wala nang rebuke, wala nang pagkukorek, nanatangyan kayo, maalarma kayo pare-pareho. Wala, tapos na kaayusan. Mano bisa? We need a new zeal for Bible preaching. Okay? Kaya nga, yes, all of us need a new zeal for preaching. Alright? Amen? Amen? Yes, sabi ko, amen? Hindi dahil gusto ko lang. No, yun ang command ng Diyos eh. Okay? Kung kinatanggap mo, at bakit naman tama, amen! Ano sabi na amen? So be it. Ano ba? I agree. And then, a new seal for the second coming of Christ. Okay? A new zeal for the second coming of Christ. Alright? Revelation chapter 22 and verse number 20. Revelation chapter 22 and verse number 20. Yes, a new zeal. Yes, we need. Kailangan natin ito. Alright? Huwag mawala sa preaching. Huwag mawala sa Sunday school teaching. Huwag mawala. Alright? At huwag mawala sa ating isipan at maging sa ating pagtuturo. We need a new zeal for the second coming of Christ. Yes, Jesus is coming again. Like a thief in the night. He's coming again. He's coming again. Alright? You see, obviously, does your heart desire? Meron po bang desire sa iyong puso na darating ang ating Panginoon? In Revelation 22, verse number 20, ito po yung prayer ni John the Beloved. At ito rin ang nais ng Lord na prayer natin pare-pareho kung talagang tayo ay meron pa rin zeal sa kanyang muling pagbabalik. Chapter 22 and verse number 20. Yun bang para bang nawalay sa iyo yung pinakamamahal mo? Matagal mo hindi nakikita, nananabig ka, naghihintay ka sa Kanya. 22 verse number 20, nandiyan po kayo, kailangan, ready? He which testifieth these things say, surely I come quickly. Kaya ang kanyang prayer, amen, Lord. Ano yung amen? So be it. I agree. Lord, even so, come, Lord Jesus. Amen. Amen, Lord.
Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa panibagong taong